Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo nagulat ako dito nga po sa amount na inilagak ng pamilya ng mga Duterte dito kay Nicholas Kaufman. Alam niyo ba kung nasa magkano na approximately ang naibayad nila kay Kaufman? Estimated 1.6 billion. Uulitin ko, 1.6 billion na ang di umano'y naibayad ng mga Duterte sa kanilang mga abogado. Ngayon, if we will do the math, simpleng matematika, bukod sa 1.6 billion na yan, yung expenses pa nila pamasahe papunta, pabalik, food, hotel, flights, security, legal coordination, accommodation, hindi po yan piso-piso, mga minamahal. Ngayon ang tanong, saan nila kinukuha yung ganong pera? Tapos sasabihin nila, personal funds. Meron bang maniniwala na bigay lang yan, donors lang yan? Or baka naman meron silang foreign backers, which is dyan papasok kung totoo nga bang binabayaran sila ng China. Pera ba ng China yan? Or pera ng taong bayan? Ngayon, if we will do the math also, uulitin natin, meron pong BPI joint account issue, itong si Vice President Sara Duterte na naiuugnay, mga minamahal, dito nga po kay former President Rodrigo Roa Duterte, which is naging center of allegation din yan ng 2025 at ngayon 2026 impeachment trial. Ngayon, meron daw po doong bilyong pera na nakalagay sa joint account na yun na galing sa pera ng mga drug lord. Di umano. Hindi kasi to simpleng bank issue, mga minamahal. Hindi lamang to simpleng bank account. Itong ganitong klaseng account na to, dyan dumadalo yung pera. Ngayon, nagiging relevant siya eh. Kung tatanungin nyo ako, dyan ba kinukuha yung perang pinambabayad nyo kay Kaufman? Or pera ng nasa ibang bansa? Kasi kung titingnan lang naman natin yung sweldo nitong mga to, yung kanilang mga network. Itong si Sara Duterte, noong December 2024, 88 million yung kanyang net worth. So, 1,120% ang in-increase. So, yung ganyang klaseng pag-increase, mga minamahal, hindi po yan, hindi po natin masasabing, legal. Kasi private sector, itong si Sara Duterte, dapat fixed salary yan. Ngayon, ano nga ba yung primary source ni Sara Duterte kung bakit lumago yung kanyang pera? Ngayon, itong si Digong, meron pong 37 million net worth. Diba? Na idineklara from 2007 to 2017. Pero halos na triple po yung perang yan. Sa loob lamang po ng tagi-isang buwan, isang dekada nung siya'y naging presidente. Si Pulong naman, merong 27 million. Mula 8 million, naging 27 million, almost 233% ang itinaas. Paano nangyari yun? Si Baste Duterte na mayroon pong 1 million na dineclared na kanyang network, pero yung recent SALN niya, mga minamahal, hindi niya pinablish bilang mayor ng Davao. If we will combine the picture, kahit pagsamasamahin natin itong mga numerong to, hindi po aabot yan sa bilyon. Ngayon, dyan nga papasok. Saan nila nakuha yung professional fee ng kanilang legal counsel na si Attorney Kaufman? Na kada buwan nagbabayad sila di umano ng 150 million dito sa kanilang legal counsel. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, magmatematika tayo. 140 million to 150 million bawat buwan. So sa loob ng isang taon, kayang umubos yan ng 1.6 billion. Ngayon, ito yung nakakapagtaka. Saan galing yung ganong klaseng yaman nila? Hindi mo ubos-ubos yung yaman nila. 'Di ba? Hindi sapat yung dineklara nilang wealth
Hindi talaga kahit anong compute mo. So, saan manggagaling ang pera? Madalas silang nagbabiyahe sa dahig, papunta ng ibang bansa, may kasama ng mga security, may accommodation, 'di ba? Saan galing 'yon? Tapos may mga vlogger pa di umanong binabayaran. So lahat talaga questionable, mga minamahal. Ngayon, ito yung challenge natin sa mga Duterte. Sagutin nila, saan nila kinukuha ang pambayad nila kay Kaufman? Ilang buwan na ba silang nagbabayad kay Kaufman? May foreign funding ba? May Chinese financial backing ba? Or government funds na nakadirekta sa kanilang bank account? Kung professional funds, ilabas nila yung napakamalinis at malinaw na breakdown. Kung personal man yan at kung sino yung donors. Kasi parang nawawalan mga minamahal ng transparency sila eh. At ang nangyayari, nagiging suspicious. 'Di ba? Yung katahimikan nila, nakakabingi. 'Di ba? Dahil kailangan talagang malaman niya ng taong bayan dahil unang-una, buwis ng taong bayan ang bumubuhay sa gobyerno. Public official are trustee, not monarch. Tandaan ninyo, ang accountability, hindi po yan harassment. 'Di ba? Kapag tayo yung nagtatanong, normal lang yan. Ang hindi normal, yung hindi na tayo nagtatanong. Kaya hindi natin alam kung saan nga ba napupunta yung pera natin. 'Di ba? Ito lang yung manifestation ko sa pamilya ng mga Duterte, mga minamahal. 'Di ba? Kung kaya nilang maglabas ng 1.6 billion sa loob lamang ng isang taon para sa international and legal defense, 'di ba? Dapat matuto din silang magpaka-public servant sa mamamayang Pilipino at matuto din silang mag-declare ng kanilang network, 'di ba? Kung saan umaabot yung kanilang pera. 'Di ba? Sa demokrasya, mga minamahal, ang kapangyarihan may kaakibat po yan na pananagutan. Kung malinis ka, di pakita mo. Diba? Kung legal, di patunayan mo. Kung may paliwanag, ilahad mo, ipakita mo yung malinis na breakdown. Dahil ang taong bayan, hindi po yan bulag. At ang pera, oo, hindi po yan basta-basta. Galing sa amin yan. Oo, lalo na kapag bilyon, ang perang nawawala, hindi dapat yan ministeryo. Dapat yan may accountability. Saan kaya nanggagaling tapos itong si Kaufman? Papetiks-petiks lang? Diba? Yung kanyang trabaho, pa-eme-eme lang? Nanloloko lang? Nambubudo lang? Ano ko, Diyos ko, wag kami. Alright, mga minamahal, kayo po. Ano po yung masasabi nyo dito? Anyway, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.